Sobrang O, dalawin natin to kung paano binara ni Yusek Castro itong si Amy Marcos, mga kabsat. Mahaba tong kanya, itong kanyang ads. Ako, dalawa pa. Wait lang, kabsat, wait lang. O, ito, here we go. Pasok, attorney. Noong nung panahon ng Marcos, ano? 16 minutes. Ano yan, talagang balitang patawad sa kanyang ama. Kasi nga, hindi niya nagawa. Wait lang. Isa pa. Dahil hindi niya raw nabantayan. Oh. Mga kabunyog. Sorry daw dahil hindi niya nabantayan. So nagsusuri siya sa kanyang ama di umano sa kay Ferdinand Edralin Marcos. Kasi ang sabi ni Amy Marcos, binilin daw sa kanya. Binilin daw sa kanya, maraming beses daw, paulit-ulit daw na magbinibilin sa kanya ng kanyang ama. Mga kabunyog. Binibilin daw sa kanya ng kanyang ama na bantayan si Bongbong. Bantayan daw yung kapatid niyang si Bongbong. Kaya lang hindi niya raw nabantayan kaya sorry daw. Humihingi raw siya ng patawad sa kanyang ama. Matindi rin itong si Amy Marcos. Itinaon ngayon dito sa Semana Santa. Humihingi daw siya ng patawad sa kanyang ama. Kasi nga hindi niya nagawa. Na hindi niya nagampanan yung trabaho niya na bantayan ang kanyang kapatid. Yun daw ang maulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama. Ito yung sabi ni Amy Marcos. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan yung utos niya. Bantayan mo yung kapatid mo. Di ko nabantayan So, mga kabunyog, mga kababayan. Ano to? May mga paiyak-iyak pa si Paiyak-iyak pa si Amy Marcos sa video na yan. Kumbaga para sa kanya, hindi niya nabantayan. Kumbaga, ang nangyari ngayon kay PBBM, parang napunta ito sa kasamaan. Parang ganun ang pinapalabas ni Amy dyan Si BBM napunta sa kasamaan. Kaya hindi niya nabantayan. Kasalanan niya ito sa kanyang ama. Dahil pinapabantayan ito sa kanya. Ang totoo, sino ba ang napunta sa kasamaan? Ayun lang. At sa sino ba ang napunta sa kasamaan? Mukhang mali yung ganung Mali yung ganung Ang gusto kasi ni Amy Marcos, dapat yung plano niya, kasi si Amy sa kasi Gloria, yung nasa likod ng pagtandem ni Sara ni PBBM. Ang bumuo ng tandem ni PBBM ni Sara ay sila Amy Marcos at saka si Gloria. Ngayon, ang nangyari ngayon, nagkahiwalay ang Marcos at Duterte, si Amy sumama kay sa Duterte. So ang sinasabi ngayon ni Amy, ang nangyari ngayon kay PBBM para sa kanya ay napunta ito sa masama. Kaya yung sinabi niya daw na ng kanyang ama na bantayan yung si Bongbong, hindi niya raw natupad. Parang na siya, mga kabunyog, mga kababayan, na napunta ito sa kasamaan. Ang tanong, sino bang napunta sa kasamaan? Si PBBM o siya? Siya. Si Bongbong o siya? Siya. Ang gusto niya, dapat tuloy yung kanilang samahan ng unity team, yung samahan ng Marcos at Duterte. Kumbaga, siguro, sa corruption, happy silang lahat. Happy silang lahat. Lalo na si Arroyo, lalo na siya. Kumbaga, ang gusto ni Amy, kung hindi nabuwag yung unity team, yung Marcos Duterte, pero happy silang lahat dapat. Happy si Sara, happy si Arroyo, happy siya. Tapos sa 2028, si Sara na ang kandidato na presidente. Pwedeng siya naman ang vice-presidente. Tapos na si BBM. Ganun yung kanya. Kumbaga yung senaryo na gustong mangyari ni Amy, ganun. Kung yun ang nasunod, di nasa mabuti sana si BBM. Ay ngayon, dahil hindi yun ang nasunod, tinitingnan niya na si BBM ay napunta sa kasamaan. Mga kabunyog, ganyan yung drama ni Amy dyan. Ganyan yung narrative na binubuo niya dyan. Kaya lang, ang nakakaano dito, bakit ang nangyari ba kay BBM? Halimbawa, ano yung mga ginawa ni BBM na mga desisyon? Lumayo sa China, pinatigil ang EG case. Tama naman yun. Pinakulong si Duterte sa ICC. Tama naman yun. Ang medyo nagkukulang si BBM, tama yung sinimulan niya yung kampanya sa flood control. Pero ang problema, maraming hindi napapanagot. Kaya nga sa survey, sinabi naman ng maraming na survey, nawawala ang tiwala, humina ang tiwala nila sa presidente kasi maraming hindi napapanagot sa mga anomalya sa flood control. Yun yung naging kahinaan ni BBM. Pero yung pagpahuli kay Duterte at
magdala sa ICC, tama 'yun. Oh, pero kay Amy, mali 'yun. Ha? Mali 'yun. Yung yung pagtigil ng extrajudicial killings, yung kampanya sa yung war on drugs, hindi na madugo, hindi na maraming pinapatay, tama 'yun. Bakit? Ang gusto ni Amy, ipagpatuloy yung ginagawa ng Duterte, yung mga pagpatay sa war on drugs, yung pagkampi sa China. Yun ang mga gusto ni Amy. Kung yun ang nasunod, ibig sabihin, mabuti ang lagay ni PBBM. Ngayon, dahil hindi nasunod yung gusto niya, nagpa-humihingi raw siya ng tawad sa kanyang ama. Unang-una, bakit siya hihingi ng tawad sa kanyang ama? Mali ba yung nangyari kay PBB? Mukhang mas tama pa nga eh. Di ba, mga kabunyog, mas tama pa nga ang nangyari eh. Yung mga ginawa ni PBBM na pinakulong si Duterte sa ICC, yung pagtigil sa EJ case, tama yun. Ano yan eh. Ang gusto kasi ni Amy, dapat ang ginawa ni BBM, hindi nabuwag yung unity team. Dapat happy rin si Sara, happy rin si Amy, happy rin si Gloria. Busog din dapat sila. Tapos dapat sa 2028, si Sara na ang presidente. Pwedeng siya na ang vice. Yun. Ngayon mga kabunyog, isa pang sinabi ni Amy Marcos na nakakasuka dyan, nakadidismaya. Ang sabi pa ni Amy, sorry din daw sa mga Duterte. Ang una, nagsorry siya sa kanyang ama dahil napabayaan niya raw, hindi niya nabantayan si PBBM. Ang isa pang sinuri ni Amy, sabi niya, hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte. Higit sa lahat sa BP natin, kay Inday Sara, pinahama ko siya eh. Talagang naiisip ko, nagilting-guilty ako. Sana nanahimik sa Davao yun. Yan yung isa pang hinihingi raw ng tawad ni Amy. Mga kabunyog. Ngayon, ang hinihingi niya ng tawad para sa kanya, inapi ang Duterte. Inapi si Sara, inapi si Digong, at yung pagkaapi na yan kay Sara ay mayroon siyang papel. Ang sinasabi ni Amy, siya kasi ang nagkumbinsi kay Sara na sumama kay BBM sa line-up, sa tandem. Pumayag naman si Sara sa pakiusap nila ni Arroyo. Actually, sila ni Arroyo ang promotor, ang nagkumbinsi kay Sara na mag-vice kay BBM. Ngayon, dahil yung alyansa ng Uniteam ay nasira, at ngayon ay si Sara ay may kinakaharap na mga kaso tulad ng itong sa impeachment, at si Duterte ay napunta sa ICC. Kumbaga para kay Amy, dapat siyang magsorry sa Duterte. Unang-una, tama naman yung lahat ng nangyari. Yung pagkakakulong kay Duterte sa ICC, tama yun. Yung itong mga kaso kay Sara ngayon sa impeachment, tama yun. Ngayon, nung una, kung nagsama-sama ang Duterte, Arroyo at saka Marcos, hindi nasira ang unity team. Siguro yung corruption ngayon nararanasan natin, triple, 4 times pa niya. Itong korupsyon na lumabas ngayon, itong tungkol sa flood control na ito, na tayo talaga grabe ang nakita nating kagarapalan. Kung hindi nasira yung unity team, lalong mas malala yan eh. Kung hindi nasira yung unity, lalo yan. Hindi yung nakikita natin ngayon yan, mali-malitang pera na yan, yung mga pinag-uusapan ngayon na pera, na mga ninanakaw na mga korap, lalong titindi yan. Kasi, ang mangyayari niyan, bubusugin mo si Sara, bubusugin mo ang Duterte, bubusugin mo si Arroyo, bubusugin mo si Amy. Hindi naman mga masisiba yan sila Sara, masisiba yan sila Amy, masisiba yan sila Arroyo. Lalong ubos ang pera ng bayan. Totoo. Yun ang gusto kasi ni Amy eh. Dapat happy silang lahat. The main idea for Pro kind of came about with the idea of player defenses. The defender takes an aggressive fight towards the main. Ibang klase yung harang Judicial killings, tuloy-tuloy lang yun. At ang gusto niya, pagdating ng 2028, si Sara naman ang pambato at siya ang vice, para tuloy-tuloy lang ang kanilang maliligayang araw. Yun. Ngayon, hindi nangyari. Nasira yung alyansa ng Marcos at Duterte because God works in mysterious ways. Tama. Diyos ang gumalaw eh. Diyos ang gumalaw. At least, nung nasira yung Marcos-Duterte na alliance, yung unity team, nagbago ng mga policy si BBM. Tinigil na ang EJ case, hindi na China ang pinapaboran, at saka pinadala na sa ICC si Duterte. Yun, magaganda yung nangyari nung nabuwag yung unity team. Di ba mga kabunyog? Maganda yung nangyari nung nabuwag yung unity team. Mas masama ang mangyayari sa bansa, mas grabe ang mangyayari sa bansa kung hindi nabuwag yung unity team. Santos, kasi salamat. hindi babaguhin
BBM yung war on drugs kasi magagalit sila Sara, magagalit sila Amy, magagalit si Arroyo. Magagalit ang Duterte. Kailangan niyang sundin yun kasi magkaalyado sila. Ang isa pa, yung China, hindi yan babaguhin ni PBBM. Kasi kaalyado niya ang mga Duterte. Tapos yung EJ case, hindi maisusurinder si Duterte sa ICC. Kaya kung hindi nabuwag yung unit team, iba sana. O kaya ngayon, na maganda ang nangyari, napaganda nung nag-away ang unit team. At ang isa pa sanang mangyayari, kung hindi nabuwag yung alyansa ng unit team, grabing korupsyon. Kasi syempre, ang grupo ni Gloria kukuha ng malaking budget sa pundo. Parang ano yan parang cake. Parang cake. Makikihati ng malaki sila Gloria, makikihati ng malaki sila Arroy, sila Amy. Makikihati ng malaki ang Duterte, sila Sara. Ubus ang pera natin. Ubus, mga kabunyog. Kaya lang naman nagsasabi si Amy na sorry daw sa Duterte kasi nga nadala sa ICC si Digong. Ngayon, may problemang kinakaharap si Sara sa impeachment niya. At hindi na sigurado si Sara na mananalo sa 28. Wala na. Kumbaga yun ang sinasabi ni Amy na sorry sa Duterte. At na kumbaga kaliwat kanan ngayon ang problema ng Duterte. Si Bato nagtatago, si Sara may impeachment. Si Digong nasa ICC. Kumbaga para sa kanya, kay Amy, malaki ang kanyang pananagutan sa nangyari na yan. Pero sa totoo lang, hindi niya naman kasalanan yun. God works in mysterious ways. Diyos ang may gusto ng lahat ng nangyayaring yan. Diyos ang may gusto niyan. Kasi siyempre ang Diyos, bibigyan niya ng katarungan ng mga naging biktima. Kaya gumawa lang ng hakbang ang Diyos ng mga mysterious na paraan. Katulad niyan, nag-away ang unity team. Pero kung hindi nag-away yan, tuloy ang kanilang maliligayang araw at ang dami nilang maghahati-hati sa pundo ng bayan. Ubos ang said ito. Kaya kaya naman siya, ang drama ni Amy ngayon, sorry daw sa Duterte. Hindi siya pwedeng mag-sorry diyan kasi Diyos ang niya na pabigyang katarungan ang mga biktima sa war on drugs. Nakulong si Duterte sa ICC hindi dahil kay sayo Amy, dahil sa kagagawan din ni Duterte. Tama. Kaya drama naman yung mga hingi-hingi mo ng tawad na yan. Mga kabutyog, mga kababayan. So, itong si Claire Castro, hindi na nakatiis. Yan na. Si Yusek Claire Castro, na napundi na dyan sa drama na yan ni Amy. Mga kabunyog. Si Yusek Claire Castro nag-release ng reaksyon o naglabas ng reaksyon. Sabi ni Yusek Claire Castro, mga kabunyog. Sabi niya, ang paghingi ng patawad, doon ba yan sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa paninira ng kapatid sa publiko? Agoy. Yan yung yan yung banat ni Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, mga kabunyog, ang paghingi ba ng patawad, dahil ba sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa paninira ng kapatid sa publiko? Kumbaga, baka naman humihingi ng tawad si Amy Marcos dahil sa ginawa niya sa kapatid niya. Para kay Yusek Claire Castro, dapat talagang humingi ng tawad si Amy, pero dapat ang paghingi niya ng tawad sa kapatid niya. Kasi grabe ang ginagawa ni Amy sa kapatid niya. Sinisiraan niya ito sa publiko eh. Tama pa ba yan sa isang kapatid? Kaya, kumbaga ang sabi ni Yusek Claire Castro, ang paghingi ba ng tawad ni Amy, di ba dapat humingi siya ng tawad dahil sa paninira niya sa kapatid niya, sa publiko? Public yung paninira ni kumbaga hindi na sa kapatid yung ginagawa ni Amy Marcos eh. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, dapat yung bang paghingi niya ng tawad doon sa kanyang hindi pagbabantay o dahil sa paninira niya sa kanyang kapatid na publicly niya ginagawa. Pero may matindi ring pasaring si Yusek Claire Castro. Nakita ko yun. Sabi niya, ang presidente hanggang sa ngayon ay loyal sa kanyang asawa. Wow. Oh. Sinong pinapatamaan niyo? Oh. Di ba ang record ni Amy Marcos? Inagaw nga kay Aurora P1 si Tammy Manuto. Tapos kinalauna naghiwalay din si Amy Marcos at saka si Tammy Manuto. So, ngayon na naman, iba na naman ang may iba na namang affair niya si Amy. So, kumbaga para kay Yusek Claire Castro, pinapatamaan niya diyan si Amy Marcos eh. Pinapatamaan niya diyan si Amy na si Bongbong, si PBBM, loyal sa asawa hanggang ngayon. Ngayon si Amy
Alam naman natin ang record ni Aimee pagdating diyan sa niya. Si Tommy Manutok, inagaw niya lang kay Aurora Piwan. Malaking issue 'yan noong nung panahon ng Marcos, yan, talagang balitang-balita 'yan. Kaya ngayon, ang tama ni Yussi Claire Castro kay Aimee matindi. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat. Alright, salamat attorney. Grabe, no? Again, shout out kay Madam Celi Santos. Maraming salamat sa pakulay mo, Madam. Talagang nagpakulay pa si Madam. Maraming salamat po, God bless, no? Paulit-ulit naman si Mr. Enzo. Syempre, paulit-ulit para matauhan ang mga garapata, di ba? Tulad na sabi ni Taga Norte, paulit-ulit si attorney Enzo para mapurga sa kaalaman ang mga DDS kasi nga bobo. Yung mga bobong katulad ninyo, Diyos ko Lord Rudy, gumising kayo sa katotohanan. Lalo na takot yung amo nyo na ilabas yung kanyang bank records. Tingnan nyo nga si Digong, di ba? Hinamon ni Trillanes. Pumirma lang si Digong ng kanyang waiver. Takot. Napikon pa, Diyos ko, gusto pang itapon yung mikropono kay Trillanes. Paano? Pabibisto di ba? Takot na takot pagdating dito. Kaya nga, pati nga si Madriaga, takot na takot sila kay Madriaga, kaya pinipigilan nila. Pero wala na. Tapos ang maliligayang araw ng mga amo nyo, kayo makumag kayo. Alright? Noon pa naman ang corruption sa flood control sa DPWH panahon pa nila Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Lalo na sa panahon ni Rudy. Siyempre, talagang lalo na paano ba naman si Leonardo? Most corrupt person of the year 2017. Nako po, sinong presidente noon? Diyos ko Lord Rudy, alam nyo na. Silent viewer daw si Ma'am Celi Santos from La Union. Santo Tomas La Union. Nako, madalas ako dumadaan diyan. Pag napapadpad tayo ng yung barangay nyo, Damortis. Diyan sa Damortis, ang sasarap ng mga daing diyan, Diyos ko Lord. Dadaan ka pa na diyan, amoy na. Talaga, sarap. Ganun, no? Shout out Rolando Madarang, shout out Kapsat. Drama lang yan at ni Ate Baba. Drama lang talaga yan. Roberto Zambrano, Aimee, mahabang baba. Huwag mo nang kaming pinagloloko. Yun na nga Daming drama ni Manang Aimee. Diyos ko Lord, Rudy. Isinangkalan na lang ang kapatid. Sabi niyang si PBBM, ginawa na naman niyang masama si PBBM. Siya ang sumira kay PBBM. Hindi lang, sumira sa pangalan ng Marcos. Diyos ko Lord, Leonardo. Kaya nako po, abangan natin ang susunod na kabanata dito. Alright, maraming salamat Attorney Enzo Recto. Absat, nakadalawa tayo. Okay, ngayon dalawin na natin sa Attorney Claire. Absat, ano bang update kay Attorney Claire? Attorney Claire, wala na tayong intro.